Norisa at Marites, sige, ikwento nyo kung ano yung nangyari dito. So po, gusto po na makuha yung placement fee namin po. Tapos, ayaw po nila ibigay sa amin. Okay, wait lang. Kanino nyo ba binigay yung placement fee? Anong pangalan ng agency? Sa agency po mismo. Sa loob ng agency. Okay, sige. Anong pangalan ng agency dito? Laura Mac po. Laura Mac. Okay. Opo. At yung staff na humarap sa inyo? Si Ashley po. Si Ashley Sulit. Pati po si Banji. Okay, sige. Ikwento mo. So nag-arap po kami sa POEA. Pero po, nag-offer po sila sa akin na ibibigay po lang sa akin is 25,000. Pero po hindi po ako pumayag kasi gusto ko po buo na pera yung ibibigay nila. Kasi hindi po ako napaalis ng 8 months din po yun eh. Kailan ba nila pinangako na ikaw ay lilipad na papuntang Dubai? August po ang sabi nila. So dapat August last year, nasa Dubai na raw kayo? Opo. Okay. So matagal-tagal na rin pala to. Kailan nyo ba nakilala tong mga to? May po kami nag-apply sa Laura Mac po. May last year? Opo. Okay. Sure ba kayo na legitimate itong agency? Yung agency po, opo. Yung agency legitimate? Opo. Sigurado kayo doon? Opo. Okay. Well, ang ibig nyo sabihin, yung agent, hindi kayo sure. Yung staff hindi na nakakausap nyo. Sure po kami kasi legit naman po yung Okay. Ngayon po, dinideny po nila na hindi nila staff yung nasa loob ng agency po nila. Sa totoo po ayaw po nila aminin kasi marami po silang Una na po yung, yung paniningil po ng sobrang taas po ng placement fee nila. Hindi po tugma sa sahod. Magkano yung nailabas ninyong dalawa? 50,000 po ang singil nila. Meron pa pong 60,000. So, which is dapat nasa 22,000 lang po. Kabuuan, placement fee pa lang yun? Opo, placement Lahat fee ng mga papeles nyo, naibigay nyo na? Kinuha na po namin, sir. Kinuha nyo na? Kinuha na po. Kasi Okay. nag-ano na po kami. Back out po. Sige. Nakakausap nyo pa rin ba yung Ash at Vanji? Sa akin po hindi na po si Ash po. Hindi na po. Bali po, nangako po si Banji sa akin na ipapalo off po yung yung pera ko nga po. May ID ba na pinakita sa inyo yung dalawang? Wala po, pero may suot po sila nun. May suot po sila sa may loob suot sila tapos nasa office loob ba kayo? po sila. Nasa office po. Doon po kami nagbabayad. Okay. Tapos yung position nila ay Staff po sila. sa staff talaga Opo, sila? may mga kasama rin po sila na magpapatunay na nandoon po siya sa loob. Nandun po sila sa loob ng office. Okay. At ngayon, wala silang binibigay na date na kayo ay makakalipad. So parang hindi na talaga kayo Lagi makakalipad. pong monthly po sila nangangako na Opo, magpapalipad. monthly. Opo. Ngayon po, meron pa po kami mga dinedeny kasamahan. nilang tauhan nila yon pero at the same time, Hindi po, nangangako pa rin sila. palipat-lipat po Opo. sila ng agency. Parang pinapasa-pasa Tapos isa lang po po ang kami. company na TPH Automatics po pati Laura Mac po. Mr. Yes po. Katan, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Okay. Sir, may dalawa po na complainants natin ang nasa studio namin ngayon. Nirereklamo nila ang inyong agency sa kadahilan ng nanghingi kayo, pati yung mga staff ninyo ng kamahal-mahal na placement fee. Pero apparently parang hindi nyo naman kayang paliparin tong mga to. Ganito po, sir. Yung dalawang nagpunta rito, hindi talaga namin subject i-check sa POEA. Ano lang yung inutusan ng namin, yung agency counterpart namin sa Dubai na i-transfer ang mga dokumento from automatic para ma-process namin kasi kami ang dual agency. So ngayon, hindi namin alam na ito palang representative, may kausap na mga aplikante na dito pinapunta. Ang usapan lang naman namin ng TPHE, mag-process kami doon sa mga visa na dumating. So ngayon, sila ay nag-endorse lang ng mga dokumento para ma-i-attach doon sa visa na pwedeng makakuha ng OEC. So ngayon, ang nangyari, sila ay nagpunta, ang mga aplikante, nagpunta dito at sinekrito nilang kuna ng pera. So sinasabi ninyo ngayon, Mr. Katan, na walang authority yung Ash at Vanji na gamitin yung pangalan ng inyong agency? Yun ba yun? Wala kaming wala kaming ganong usapan. Ang usapan po namin, magbigay lang sila ng mga dokumento na pari-atas doon sa OEC. Ngayon may transaction sila na hidden agenda nila na pinapunta dito sa Laura Mac at kinuha yung mga nanguha ng pera. Marami. So ngayon, po kami. itong mga aplikante na to, yung nalaman namin na gano'n ang activity nila, pinastop namin at winidraw nila nga ang mga dokumento. Teka lang, Mr. Katan, matanong ko lang din, no, sina Norisa at si Marites. Kayong dalawa lang ba yung nagbiktima dito? Marami po. kami. The mere fact, no, na
staff nyo mismo, no? Hindi nyo naman dinedenay na staff nyo. Ang Hindi namin stop yun, sir. Dinideny po Inutusan nila. lang ng- Pero ang nila yan. pinagtataka po namin, paano po makakapag-process yung illegal dun sa loob ng Hindi, office nila. legal na office? ang ano lang, nag-endorso lang po yun. Tapos ang mga nabiktima nila, pinapunta nila, akala namin mga ano yun, mga magpipirma lang ng kontrata para ma-i-attach namin sa visa na inano po namin, ipaprocess So, sa POE. hindi kayo nagtaka, no? Mr. Katan, ang dami-dami nang pumupunta dyan sa opisina ninyo. Okay? Suot nung dalawang to, yung uniforme ninyo, Wala po silang suot na uniforme ID po, na ID. Lorama. Kami lang po ang merong uniforme. Tsaka sir, madami pong silang staff dun eh. Bakit yung legit na staff nila, hindi po Opo. sinabi sa amin na hindi po sila legit Alam na... din ng mga ibang Opo, staff nila. opo. Nandun po So yung ano. apparently Mr. Katan, open secret yung nangyayari dito. Opo, Alam secret. pala ng mga ibang tauhan nyo dyan. Kasi yung ibang tauhan po nila, still nandun pa po Nandun eh. po rin. Ibig sabihin, And bakit po legit hindi po yun. sinasabi? Ang sinasabi nila na hindi. Tauhan po dito ay nag-process ng mga dokumento kasi alam mo, bulk ang in-endorse ng automatics kasi galing sa automatics yan eh, hindi nila na-process. So, talagang busy kami, sir, during that time. So, yung busy kaming sa mga dokumento na i-process kasi may demand ang Dubai na kailangan paalisin, may naka-reserve Yes. na ng Mr. ticket. Katan, no, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Alam mo, sa totoo lang, lahat naman tayo busy eh. Pero hindi yan rason na parang magmaang-maangan tayo sa mga nangyayari, lalo na sa loob ng mga opisina natin. Kasi sa totoo lang, Mr. Katan, ganito yan. It appears to me, okay, na itong mga lumapit sa amin at yung mga iba pang kasama nila, naniwala sila na itong dalawang staff na to ay talagang part ng opisina ninyo. Okay, bukod sa yung mga suot nila at yun na nga, alam din pala ng mga ibang legit na staff nyo dyan. So it appears na you have clothed them with, ang tawag namin sa batas niyan apparent authority. Okay? Kinukonsinti nyo Ganun yung nangyari dyan. Opo. Kaya, ito, sir, kaya nung nalaman namin kasi may nagreklamo, pinastop namin. At saka, Kailan nyo po nalaman, Sir Katan? mga June yata, mga July, ganun po. June or July June, ng June pala, 2020? June, oo. June 2023. Opo. Oh, so pinatigil nyo yung itong sina Ashley at si Evangeline. Pinatigil Pinalipat namin po ng nila sa ano ba automatic. yung, talaga pinag-anuhan namin na, Ay. ano tong nangyayari na ano pala kayo dito ng mga aplikante, akala ko mga mag-i-process lang ng OEC. Kaya pinastop namin talaga at bumalik sila pinakuha nila ang mga dokumento at bumalik sila sa automatics ulit. Magandang hapon po, Attorney Kakdak. Yes po, magandang hapon po sa inyo. Ayan, sir, ano kaya pong pwede nating maitulong dito? Nako, request ko lang po ay manumbalik sa amin ang ating mahal na OFWs na nabiktima kasi ang sa tingin ko dyan, yung denial ng agency na hindi nila tao yung kausap nung mga biktima, nung mga workers na may karaingan, dapat yan idulog sa isang investigasyon. So, mag-institute tayo ng formal investigation sa adjudication branch as a potential recruitment violation ng agency under USEC Bernard Olalia. Doon sa investigasyon natin malalaman kung totoo yung sinasabi ng agency na hindi nila tao yung kausap. Kasi ang allegation nandun sa office di ba? Opo. So, imbestigahan natin yan ng formal. Hindi pwedeng ganun-ganun lang at off the hook na yung recruitment agency. That statement or denial of theirs has to be subjected to a formal investigation. Kaya kung maaari lang po, kung mamarapatin, papuntahin po sa ating office yung dalawa nating mahal na OFWs na naging biktima ng katiwalian at bibigyan natin ng lunas ang kanilang dinudulog. Kasi halimbawa, anong ginagawa ng mga tao ngayon sa office, di ba? Correct. They need to clarify kung hindi nila tao yun, anong ginagawa doon sa office nila? Kung hindi nila tao yun, di ba? At Correct. bakit nila pinayagang nando doon lang yun? Yan. At attorney, So, alam naman natin no sa batas, ang pinakamahinang depensa ay yung denial. Ayan, yan po ang tinutumbok ko dyan, sir. Oo. At Yun lang yung depensa nila dito. Amounts to an admission. Correct. Ayun, maraming salamat, no, Attorney Kakdak. Ang gagawin po natin dyan, sasamahan po namin yung dalawang lumapit sa amin. Siguro isama na rin po namin, Attorney, yung mga iba pang nabiktima dito para isang investigasyon na lang. Yes. So, paki-text lang po sa akin para malaman kung sino yung darating at ilan.
yung pangalan at cellphone numbers nila. Sa Yes. totoo lang, Shari at Attorney Kakdak, ang dami po kasi nating mga kapatid, mga kababayan na gustong lumabas at kawawa sila kasi nabibiktima po sila. Hanggat hindi Yes. natin maitigil yung ganito, baka magtuloy-tuloy lang pagkakakitaan pa. Yes. Opo. May katiwalian pong aligasyon at kailangan natin idulog yung mga aligasyon na yan ng katiwalian. Attorney Hans Leo Kakdak, maraming salamat po. Ma'am, ganun po, paa-assistehan po namin kayo ng reporter po namin, ma'am, ha? Opo. Sa tanggapan po ni Attorney Kakdak para po mailatag po natin lahat po ng documents po na kailangan po ni Attorney Kakdak and magkaroon po ng masusing investigasyon po patungkol dito. Ipapatawag na rin po natin si Mr. Katan. Mr. Katan, Pwedeng magsama ng legal counsel po namin. wala pong problema. Opo, karapatan nyo rin naman yan. Of course, sa investigasyon, maririnig din naman ng ating department kung ano yung depensa ninyo dyan. Opo. Isama nyo na lahat, ha? Sama Opo. nyo lahat, pati po yung CEO po o kung sino man po na gusto po sumama para lang po maibigay nyo po lahat din po ng kailangan nyo rin pong sabihin o explain sa DMW po. Okay po. Maraming salamat po. Thank you hapon. po. Okay. Sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, Sige ma'am, po. ha? Thank you, thank you Maraming po. salamat po.